Samantala, narito muna ang ating internist at health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na nga po ang inyong mga pinadalang mga questions tungkol sa usaping pangkalusugan pa rin sa ating Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oyi. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question para sa iyo, Doc. Mula kay Blessy A, posible bang makontrol ang diabetes kahit hindi umiinom ng maintenance medicine? Blessy, alam mo, yes, pwede, no? So, na ma-reverse ang diabetes, no? Kung ito ay sasabayan mo talaga ng lifestyle, no? So, meron tayong tinatawag na lifestyle medicine. Of course, yung pagkain, yung paggalaw at pagkilos or ehersisyo, at of course, yung pagkontrol ng iyong timbang, ano? So, karamihan kasi ng mga diabetikong tao, meron silang tinatawag ng kondisyon na insulin resistance. Ito ang dahilan kung bakit apektado yung glucose metabolism o yung pagproseso ng asukal sa kanilang dugo, hindi nakakapasok sa loob ng cell. Pero ang insulin resistance, ma-i-improve natin ito sa sapat at regular na ehersisyo, no, at sa pagkain ng mga tamang pagkain. No. May mga pagkain na makakatulong para ma-enhance mo yung insulin responsiveness or ma-reverse natin yung tinatawag nating insulin resistance. Second question mula naman kay Dranel. Ano daw ba ang dahilan kaya ng kanyang pagpapalpitate, Doc Oyi? Dranel, nako, maraming pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng sintomas na palpitations, no? Kasi dapat hindi natin nararamdaman ang tibok ng ating puso. Ang unang posibleng dahilan yan is, number one, may isang kondisyon na tinatawag na hyperthyroidism, no? So kung sobrang taas ng antas ng thyroid hormone mo, ito ay magti-trigger ng pagkakaroon ng palpitasyon, ano? Or minsan naman, pwedeng compensatory mekanismo itong palpitasyon dahil sa kung maaaring ikaw ay merong anemia, for example, no? Maaaring bumibilis ang tibok ng puso dahil mababa na ang pula ng iyong dugo. Or minsan kahit yung dehydration pwedeng magdulot ng sintomas ng palpitations, no? So, yung sintomas na yan, hindi yan binabaliwala, Dranel. Dapat yan, kumonsulta ka sa isang doktor para mapagawan ka ng mga blood workup to rule out kung ano man ang metabolic causes kung bakit nagkakaroon ka ng sintomas ng palpitasyon. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oyi, from Arland Gadi. Totoo bang nakasisira ng kidney ang metformin? Arlan, hindi naman, no? Kaya lang talaga ang metformin, lalo na pagka mababa na yung kapasidad ng ating kidney, no? Lalo na tumataas na ng husto yung creatinine, ang mga doktor iniiwasan na ang pagbigay nito kahit na sa kanilang mga diabetikong patients. Kasi kahit ano namang drugs, hindi lamang ang metformin. Any drugs, nagpo-produce ito ng tinatawag nating xenobiotics or ito ay toxins na nagmumula sa kahit anong gamot na iniinom natin. So kung masyado nang mababa ang kapasidad ng ating kidney, hindi na maaring ibigay pa ang metformin, no? Pero hindi naman ang metformin ang sumira sa kidneys, no? Hindi yon. Ang unang-unang dahilan bakit maraming tao na nasisira ang kanilang bato ay, number one, kung ikaw ay diabetiko o ikaw ay may high blood. At ang pangatlong sanhi kung bakit masisira ang ating kidneys, kung masyadong maraming akumulasyon ng toxins or chemical toxins sa ating katawan, no? So, yan, nakakasira yan ng ating bato. And last but not the least, of course, Doc Oyi, para sa mga nagpadala ng ating tanong, ito, mula kay Jerome Coronel. Bakit daw kaya siya ihi ng ihi sa gabi? Delikado raw ba yan, Doc Oyi? Jerome, alam mo yung sintomas ng polyuria or ihi ng ihi, suggestive symptoms yan na maaring ikaw ay merong diabetes, ano? Pero of course, suggestive lamang ito. Marami ding iba pang sintomas na kaakibat kung ang isang tao ay merong uncontrolled na diabetes, no? Pero para makonfirma mo yan, kailangan mo magpagawa ng mga test, no? Maaari din naman ang polyuria or ihi ng ihi sa gabi o nagkakaroon ka ng tinatawag nating nocturia, no? Lalo na kung ikaw ay may edad na, Jerome, no? Kung at alam mo na malaki ang iyong prostate, no? Ito rin ang pwedeng dahilan kung bakit maya't maya ihi ka ng ihi, kasi kung nababarahan yung daluyan ng ating pag-ihi ng iyong prostate na malaki, ito magiging dahilan kung bakit sa gabi mas madalas kang umihi. Thank you so very much sa iyong mga pagsagot sa mga Facebook questions na ipinadala ng ating mga kapuso, Doc Oyi. And of course, para sa mga nagpapadala po ng inyong mga katanungan, nako, keep them coming. Huwag po tayo magsasawa dahil who knows, next week, tanong nyo na ang sasagutin ng ating mga doktor ng bayan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.